New day, new vlog, new life changed by God. Welcome to another episode of Faith Stories. Mula sa kahirapan, ngayon pinagpala ng lubusan. Isang simpleng guro na dumaan sa matinding pagsubok ng buhay na ngayon kasama ang buong pamilya na nagtagumpay. Let's all welcome Sister Remalyn Bacod. Welcome to Faith Stories, Sis Remalyn. Maraming salamat, Sis Jamie, sa pag-imbita sa akin dito sa Faith Stories. Ayan, so ngayon, yung nabanggit ko kanina na dumaan ka sa matinding pagsubok ng buhay, gusto naming malaman kung ano yung pagsubok na pinagdaanan mo. Tama yan, Sis Jam. Mula bata pa lang ay ramdam ko na ang hirap sa buhay. Dahil ang aking ama ay construction worker, walang permanenteng trabaho si Papa. At si Mama naman ay full housewife lang siya. Wala din siyang ibang trabaho, kundi gumagawa lang ng gawaing bahay, inaasikaso kaming mga magkakapatid. At talagang ramdam ko ang hirap ng buhay namin, Sis Jam. Kasi nga, mantakin mo ba naman, ito kaming magkakapatid. Oh! Panahon pa yun. God's number. Hindi pa uso ang family planning. Ang dami mo yun. yun. Walang permanenteng trabaho yung tatay ko. Pagkatapos 7 kami magkakapatid. Grabe, alam mo yung kahit na yung mag-overtime siya sa pagtatrabaho, talagang hayod kalabaw na kung magtrabaho, wala pa rin, kulang pa rin, hindi sapat yung pangangailangan, para tustusan yung pangangailangan namin. Pero kumusta naman yung inyong tirahan? Nangungupahan ba kayo? May sarili kayong tirahan? O saan kayo talaga? Actually, ay meron naman kaming tinitirhan na bahay, kahit hindi siya as in na permanente kasi temporary lang siya, bahay kubo. Para lang meron talaga kaming pag-stayan kasi iba pa rin yung nakabukod ka. Kasi nung bata pa lang kami, maalala ko, nakikitira lang din kami sa kapatid ng tatay ko. Kaya noon, so ano yung bahay kubo na literal na kubo? Talagang bahay kubo, Sis Jam, na pag... Tapos 7 kayo? Opo, pag kami ay natutulog, talagang yung walang kwarto yan. Talagang isahan, ilalapag yung banig. And then, talagang kanya-kanyang pwesto. Basta magkatabi si Mama, si Papa, basta kanya-kanyang pwesto na hanapan ng pwesto. Pero may kuryente naman kayo, may wala tubig din naman. Kaming kuryente, wala din kaming Talaga? Talagang sobrang hirap ng buhay. Alam mo yung grabe lang, hindi ko lubos maisip kung papaano kami maitawid ni Papa sa pang-araw-araw namin pangangailangan. Kasi nga, grabe, wala kaming as in, yung lahat ng pangangailangan siguro ng isang bata, yung parang hindi namin ramdam na naibibigay sa amin, yung lahat ng gusto, basta lang ang naibibigay sa amin ay yung mga pangunahing pangangailangan. Makakain kami, meron kaming maisuot na damit. Ang maalala ko pa noon na sabi ng tatay ko, dahil hindi nga nila kayang bilhan kami ng mga bagong damit. Actually, Sis Jam, every December lang kami nagkakaroon ng bagong damit. Maalala ko pa pag kami ay nag-aaral noon, yung damit ni ate na panganay, kasi ako yung pangalawa sa 7 magkakapatid. Ipapasa sa'yo? Oo, ipapasa. Alam mo Grabe. yung kulang na lang, Sis Jam, na pag grade 1 ka, dapat ang bibilhin na uniforme, hanggang grade 6 na yun. So hindi ka pwedeng tumaba? Alam mo yung sobrang haba na, yung mahaba na dapat may allowance na dati. Para pag tumakad ka. Diba? Hanggang grade 6. Hanggang grade 6 na. Grabe. Pero paano yung pagkain yung araw-araw, 3 times a day? Okay naman. Okay naman, yung 3 times naman a kayo day, ng ganon, nakakakain normal. naman. Kung ano yung naihain, yun na. Talagang magpasalamat ka na lang, hindi ka pwedeng magreklamo kung ano yung inihain, kanin, tuyo, okay na yun. Maalala ko pa pati yung ulo ng tuyo, talagang simot. Simot. Pagawalihin pati tinik. Pati tinik, wala nang natira. Talagang ganun Grabe. kahirap ng buhay namin. Actually, ngayon, pag pinag-uusapan natin, matatawa ka na lang. Pero in the midst of that situation, grabe talaga yung hirap na pinagdaanan nyo. So, sa 7 kayo, tas isa lang yung bumubuhay sa inyo. Naranasan pa namin noon, Sis Jam, na si Papa. Talagang pag construction worker kasi, hindi mo masasabi kung hanggang saan siya matatapos. Pag natapos na yung kontrata o yung trabaho, wala nang project. Wala nang project, mag-aantay or di kaya maghahanap ng trabaho. Dumating yung point na si Papa ay
yung mga yero, gano'n na hindi na ginagamit, iniipon niya yan. Tapos dinadala sa junk shop para lang may pambili kami ng bigas. Oh, Oo. grabe. Dumating din yung point, Sis Jam, na talagang yung kapos na, as in kapos na, lugaw, okay na yun, basta may laman lang may yung laman tiyan. lang yung tiyan. Oh, pero lahat naman kayo is nag-aaral. Oo, nag-aaral kami, sunod-sunod. Sabay-sabay. Oo, sabay-sabay. Walang nag-stop. Actually, may nag-stop na noon, Sis Jam, nung kami ay si ate. Dahil nga sa sobrang hirap ng buhay, nung magka-college na si ate, meron siyang scholarship na applyan. And then, kaya pa naman supplyan ni Papa yung pangangailangan. Pero nung nag-stop na yung kanyang scholarship kasi hindi niya na-maintain, ang nangyari, no choice. Kahit ayaw niya, wala siyang magawa kasi wala ngang pampaaral sa kanya. Oh. Kaya umiiyak si ate noon, maalala ko na ayaw niya talagang mag-stop. Pero wala siyang magagawa. Ang sabi ng papa ko, wala tayong magagawa, anak. Kahit nagustuhin ko man na makapag-aral ka at makapagtapos ka ng kolehiyo, mahirap lang tayo. Wala pang financial assistance noon, sis, ang scholarship. May mga scholarship program, pero kailangan may maintaining grade. So hindi yung full scholar na bibigyan ka ng pera, wala, hindi ganon. Full scholar siya, pero kailangan mong i-maintain yung grade, sis. Okay. Oo. Pag hindi mo siya na-maintain, cut na yung scholarship mo. Walang maibibigay sa'yo. Wala na. Hindi ka na makakakuha ng ang tawag dun, free. Kasi cover niya yung free tuition yun. So ilan kayong magkakapatid na tumigil sa pag-aaral? Si ate ang unang tumigil sa pag-aaral. And then, kabado na ako noon, sis. Talagang, syempre, kung si ate ay nag-stop na sa kanyang pag-aaral, ayoko na yung sinasabi ng kapitbahay na kapag yung panganay, alam mo yun, sis, yung sinasabi nila na kapag panganay daw ay hindi nakapagtapos, siguradong, oo, sunod-sunod na yan. Sabi ko, ayoko naman na ganito ang magiging kapalaran namin. Yung ipinanganak ka ng mahirap, pagkas mamamatay ka ng mahirap. Parang sobrang hirap naman yun. Kaya sabi ko, ayoko ng ganun. Kaya sabi ko, magsusumikap talaga ako sa pag-aaral para maitaguyod ang aking pamilya. Maiahon sa hirap ba? Kaya nung ako yung nag-aral na, praise God, kasi meron akong scholarship program. So under ka ng scholar. Oo, naka-avail ako ng scholarship program. So, paano nagbago yung buhay ninyo? Paano nagsimula? Simula na nung naka-avail ako ng scholarship program, yun na, tuloy-tuloy na nakapag-aral na ako ng kolehiyo. And then, after that, ay hindi pa rin natatapos yung problema, Sis Jam, kasi syempre, kailangan pa rin na may pantustos sa allowance. Kaya ang ginawa ko, wala akong ibang inisip kundi ang makatulong sa magulang ko. Ayoko na nag-aaral ako sa kolehiyo na maging pabigat sa kanila. Kasi ramdam ko na yung hirap, bata pa lang. Kaya hanggat maaari, habang nag-aaral ako ng kolehiyo, ang nais ko makatulong kina mama at papa. Kaya ang ginagawa ko ay, para makatulong sa allowance, meron kaming kapitbahay na may-ari ng karinderya noon. Every Saturday, Sunday, pumapasok ako doon para magbugas. Nag-working student ka. Nag-working student, Saturday, Sunday, para meron akong pang-allowance for the following week. So, pinag-aral mo yung sarili mo para lang makatapos ka. Oo, and then, sinusuportahan na din ako ni Papa. Pero sa inyong mga magkakapatid, pang ilan ka? Ako yung pangalawa, sis. Ikaw ang pangalawa, sis. So, kailangan talaga ikaw yung sumalo dun sa responsibilidad na hindi nagampanan ng panganay. Oo. Kasi si ate naman noon ay pumasok sa karinderya para makatulong lang din, pero hindi naman sapat yung kinikita din niya. Parang may pandagdag lang din sa allowance ng aking mga nakakabatang kapatid. Kasi sabay-sabay kami, sis, Pero sa buhay ninyo, wala ba kayong mga kamag-anak na tumutulong or mga kakilala, kaibigan, ganon? Meron naman, kaso lang mahirap din. Wala naman kasing sa side ng father ko at side ng mother ko, wala din yung as in na professional na nakapagtapos. Yung katamtaman lang ba yung estado ng buhay din. So kahit na lumapit si Papa or si Mama sa mga kapatid nila,
hindi naman ganun kalakihan or hindi Ang sapat maitutulo. ang maitutulo. Kasi syempre may sarili, may din, sarili silang din pamilya. silang mga- So nakatapos ka, sis. Actually, sis, muntik na din na hindi ako nakatapos. Kaya praise God. Laking pasasalamat ko kasi meron tayong Youth Affair for Christ. Yung Youth Affair for Christ Church. So bunga ka bunga ng ako YAPC. ng Campus Bible Study ng Youth Affair for Christ. So ibig mong sabihin, kasama ka sa evangelism. Oo, sis. Naging bunga ka Third year college ako Oh. that time. Yun din yung time na muntik na din akong hindi tutuloy sa pag-aaral. Kasi meron tayo noon na evangelism per schools. Meron tayong youth evangelism na ginagawa sa mga school. So, yun yung mga campus ministry. And isa si Isa ako Rema na sa product ng campus praise ministry. And to God. God be the glory for that. So, ano nang sumunod Yun pagkatapos ang niyan? parang naging kalakasan ko, sis. Kasi doon ko talagang nakilala ng lubusan si Lord. Actually noon, alam ko na may Diyos, alam ko na may Panginoon, pero hanggang doon lang, alam ko lang na may Diyos, na buhay siya. Pero hanggang doon lang yung pagkakakilala ko. At nung ako ay nag-a-attend na ng Youth Affair for Christ, ay mas lalong lumalim pa ang pagkakakilala ko sa Panginoon. At doon na nagsimula na mas lalong unti-unting tumitibay yung aking pananampalataya sa Kanya. So, ang Youth Affair for Christ ang nagpalakas sa'yo Sa aking at nagbigay ng lakas pananampalataya. ng loob para magpatuloy Oo. ka. O kasi sa hirap ng buhay Kasi nyo, parang talaga, mawawalan ka na oo, ng pag-asa. Tapos ang hirap na papasok ka ng school, napagod ka dahil nagtatrabaho ka, ganun. So, ano yung pinakamatinding pagsubok mo sa buhay? Yun nga sis, yung muntik akong hindi makapagtapos. Buti na lang at nakilala ko ang Panginoon sa pamamagitan ng Youth Affair for Christ. At doon talagang sinabi ko sa sarili ko, Lord, naniniwala ako na ikaw ay buhay, na ikaw ay mabuti sa lahat ng oras sa bawat araw. Kaya simula noon ay nagtiwala ako sa Kanya, sis. Pinagkatiwalaan ko siya. Sabi ko, Lord, ikaw yung panghuhugutan ko ng lakas. Sa'yo ako kakapit. At wala akong ibang inisip kundi sa bawat pag-aaral ko, sa bawat araw na dumaan, talagang doon na, sabi ko, Lord, ikaw ang aking kasama. Matatapos natin ito ng matagumpay. Kumbaga, naging partner ko si Lord. Kasi nga, ang hirap nga, sis, nung na-avail ko na scholarship, may maintaining grade yun, sis. Na ayokong matulad dun sa nangyari kay ate na kahit na gusto niyang makatapos, ay dahil hindi nga niya na-maintain yung grade niya, nakat yung scholarship. Kaya sabi ko, Lord, ito lang yung kahilingan ko na ako ay makapagtapos ng kolehiyo sa tulong mo. Hindi sa kakayahan na meron ako. Kasi kung iisipin ko, sis Jam, kulang, hindi sapat yung kakayahan na meron ako. Tama. At saka nung nag-a-attend ka ng campus, kasi di ba pag nagka-campus ministry, ini-invite kasi sa church. Oo, So, nung nagka-campus ka, nag-attend ka rin ng church? Nag-a-attend din ako ng church. Every Friday pa noon. So, after ng class namin noon, diretso kasi yung church pa natin noon, sis, ay likod lang ng school namin. Sa Unico. Kaya nilalakad ko lang, tipid. So, nakaka-attend ka din ng church maliban sa campus. So, dahil doon is lumakas yung pananampalataya mo. Nagkaroon ka ng personal na relasyon sa Panginoon. Yun yung nagtulak sa akin na mas lalong magsumikap, mas lalong magpatuloy kasi naniniwala ako na nandyan ang Diyos na siyang magbibigay ng tagumpay sa atin. Ano naman ang naging reaksyon ng pamilya mo sa pag-attend mo ng church? Kasi syempre, maninibago sila. Tama. Diba? Kasi magbabago yung personal mo na pananaw sa buhay. Yung pananalita mo, yung faith mo, magbabago. So ano naman ang naging reaksyon nila ng buong pamilya mo? Ang naging reaksyon nila mama at papa nung time na magpapaalam ako kasi every time na may pinupuntahan ako kasi wala pa akong cellphone that time, ay lagi kong sinasabi sa kanila kung saan ako pupunta, kung malilate ako ng uwi. And then that time ay nung in-invite ako na mag-attend sa church, nagpaalam ako bilang isang anak ay kailangan kong magpaalam para hindi mag-alala ang aking mga magulang. Kaya nung time na magpaalam ako para makapag-attend ng youth service, ay in-explain ko sa kanila ng mabuti. Ang sabi ko, Ma, Pa,
hindi naman nila babaguhin ang religion ko kasi hindi naman religion ang mabibuild up sa akin pag nag-attend ako dito. In-explain ko ng mabuti na yung a-attendan ko ay para mas lalo ko pang makilala ng lubusan si Kristo at mas lalo pang lumalim ang aking pananampalataya sa Diyos. Kaya, ang sabi naman nila sa akin, o kung sa tingin mo ay nakabubuti yan sa'yo, bigo, hindi naman kami hahadlang dyan. Magpatuloy ka. Pero kung alam mo na nakakasama na at hindi na yan nakabubuti sa'yo, tumigil ka. Yan naman po yung advice nila sa akin. Kaya praise God, nagpapasalamat ako sa mga magulang ko kasi every time na nagpapaalam ako sa kanila at ine-explain ko kung ano yung pupuntahan ko, open mind naman sila at inaalaw naman nila ako na pumunta kung ano yung pupuntahan ko o dadaluhan ko. Basta lagi nilang sinasabihan na mag-iingat ako at uuwi ng ligtas. So, may mga panahon at pagkakataon din bang halos sumuko ka na? At ano ang ginawa ng Diyos sa panahon na yon, sis? May time talaga na gusto ko nang sumuko sa hirap ba naman ng buhay, lalong-lalo na ikaw ay pangalawa. Pagkatapos, nag-aaral ka na walang kuryente, talagang literal sis na nagsunog ako ng kilay. Oo, kaya alam mo kasi yun, walang kuryente ang gamit mo, kuryente. kandila. Lampara sis. Ay, lampara. Talagang Lampara. oldies talaga, Talagang lampara. oldies. Kaya napaka-challenging ng pag-aaral. Kaya sa lahat ng mga kabataan, sa lahat ng mga estudyante na nag-aaral ngayon, ay pahalagahan ninyo yung sakripisyo ng mga magulang ninyo, yung hirap nila para lang maitaguyod yung pag-aaral ninyo. Huwag yung sayangin yung lahat ng oportunidad na meron kayo. Kasi sa panahon ngayon, sis, grabing napaka-blessed na ng mga kabataan ngayon. Exactly. With all the technology na available para sila ay mag-aanan sa kanilang pag-aaral, dapat gamitin nila ito ng tama. May mga tao bang ginamit ang Diyos sa pagtaguyod sa'yo o mga tumulong sa'yo at paano mo sila naaalala sa journey ng kahirapan nyo? Hindi ko makakalimutan yung mga tao na tumulong sa akin, lalong-lalo na yung mga kaibigan ko na talagang hindi ko lubos maisip na sila ay nag-ambagan para lang ako ay makapagpa-enroll ng summer class, third year college na noon. Kasi nga, Sis Jam, yung scholarship grant na na-applyan ko ay regular semester lang ang coverage noon. Oh. So, hindi cover ang summer class na which is part ng curriculum namin na kailangan mong kunin lahat ng mga summer class na subjects. Oh, so kailangan mag-stop ka ng summer. Oo, kung wala, mag-i-stop na sana kasi ako kung wala kang akong pampa-enroll. So, tinulungan ka ng mga kaibigan mo grabe, na ito. hindi ko lubos maisip na kapareho ko lang din sila na estudyante, pero na pag-isipan nila na mag-ambag-ambag para lang ma-cover yung tuition ko nung summer. Diba? May mga Actually, taong kasama ganun ko pa din pala. sila sis sa YAPSI. Kasama, kami-kami lang din, magkakabatch. So, lahat kayo ay naging bunga ng campus ministry. Napaka-blessed ng grupo na yun, no? Grabe. Dahil doon sa campus ministry, nagkaroon ka ng mga kaibigan at yun ang naging dahilan para tumulong sa'yo sa iyong pag-aaral. Tama, Sis Jam. Kaya ako ay nagpapasalamat sa Diyos sa mga taong ito. Actually, mga professionals na din sila ngayon. Hindi ko yun nakakalimutan. At lubos ang pasasalamat ko sa Panginoon dahil nakilala ko sila through Youth Affair for Christ. Paano mo naman na-impluwensyahan ang iyong pamilya sa iyong pananampalataya, sis? Nung ako ay makapagtapos na ng kolehiyo, sis, ay talagang sinigurado ko na hindi lang dapat ako ang makakilala sa Panginoon. Siyempre, bago-bago pa lang ako sa pananampalataya, gusto ko na bago ako umalis kasi yung time na ako ay nakapagtapos, hindi na ako nag-enroll ng review center kasi ang tinapos ko sis Jam ay teaching, Bachelor of Secondary Education major in Math. At dahil nga kapos sa financial na pangangailangan, hindi na ako nag-review center, hindi na ako nag-enroll. Self-review ka na lang. Review center. At right after ng graduation, may opportunity sa akin sa Laguna. At doon ako unang nagkaroon ng trabaho. And thank you Lord kasi napakabuti ng Diyos. Iba pa rin talaga kapag nakilala mo ang Diyos
na hindi mo alam na yung ways niya ay higher than your ways and yung thoughts niya higher than our thoughts. Grabe na hindi ko na kailangang maghanap pa ng mga school, hindi na ako kailangang mag-apply pa kung saan-saan kasi may nag-recommend sa akin na teacher doon sa school na yun. Grabe yung blessing. Grabe lang si Lord. Sunod-sunod, di ba? Hindi ko inasahan. Simula nung makilala mo ang Diyos sa buhay mo, nagbukas din yung pintuan ng pagpapala. Kasi talagang sabi ni Lord sa salita niya, may plans for you is to prosper you and not to harm you. May plans for you is to give you hope and a good future. At yun ang nangyari sa buhay mo, sis. Dahil nanampalataya ka sa Kanya, yung reward ay sumunod din. Tama, sis. Grabe lang. So, ano ang nangyari sa pamilya mo? Naakay mo ba sila? Bago ako pumunta ng Laguna, yung kapatid ko naman na pang-apat, sabi ko, ikaw naman ang dadalhin ko sa church. Talagang dinala ko siya sa church. At dahil siya ay nag-stop din sa hirap ng buhay at siya ay namasukan noon sa bilang isang kasambahay, malapit lang din kasi yung church doon sa pinapasukan niya. Nilalakad lang din niya, sis. O bali siya yung pangalawa na nakakilala. Kumbaga siya yung naakay ko muna yung pang-apat kong kapatid. Oo, si Sister Marce. Yes, siya yung pangalawa. Na nakakilala sa Panginoon. Bago ko sila iwan at nagtrabaho sa malayong lugar, talagang sinigurado ko na dapat may isa din na maiiwan sa pamilya na talagang magpapatibay at magpapatatag ng pananampalataya sa Diyos. So, inisa-isa mo sila. Oo, isa-isa sis. Hindi talagang biglaan kasi mahirap. Oo, mahirap. Kasi yung time na yun, nadatnan ko na si Sister Marce. Si Sister Marce. Tapos, nakita ko na rin yung gaano nagbago yung buhay niya. Kasi noon talagang mahiyain, wala talagang di nagsasalita. Pero nung naging parte siya ng Youth Affair for Christ, naging worker din siya ng Youth Affair for Christ, ay nagbago talaga yung buhay niya. At naging, isa pa siya sa parte ng dance ministry, di ba? Kaya, after nun, may sumunod ulit. May sumunod. Sino naman yung sumunod? Yung sumunod naman ay si Sister Marifena, si Brother Isko, Sister Franz, hanggang pati yung nanay at tatay ko na. Grabe! Magkakasunod na sila yun. So, buong pamilya mo na naakay mo dahil nga sa pagbabago ng buhay mo na nakita nila mismo. Correct. Kasi, di ba? Kasi ang mga paniniwala kasi ng tao, hanggat hindi nila napapatunayan or wala silang nakikita, ay hindi sila maniniwala. So, napakagaling ng plano ng Diyos sa'yo dahil dun sa ginawa niyang mag-ahon sa'yo, ay nakita yun ng buong pamilya mo. Nakita nila yung pagbabago. Nakita din nila yung pagbabago mismo sa sarili ko. Kasi ako mismo yung nagsasabi sa kanila na bago ko naakay yung pamilya ko, talagang nagsimula muna sa prayer for the food, sis. Hindi yung sharing ng Word of God eh. Prayer so, for the food. Ka na rin sa family. Prayer for the food. And then nagkakaroon kami ng prayer as one family. So pumapayag na sila. Pumapayag sila. So, nung nakita ko kasi na attend na yung family mo sa church, nakita ko rin na nagkaroon ng sakit yung father mo. So, nagkaroon siya ng rare na sakit. Ano yung tawag din sa sakit na yun? Parkinson's disease. Yes, nagkaroon siya ng Parkinson's disease. Yun yung disease na nanginginig lahat. Nanginginig siya. Tama, diba? Na non-stop. Diba? Non-stop. 24 hours. So, ilang taon niyang dinala yon? Parang more than 10 years. Grabe, 10 years, di ba? Right after kong magkatrabaho sa private school, pagbalik ko na dito sa Tugigaraw, yun na, nag-stop na siya sa pagtatrabaho. Pero nung sinubok kayo ng sakit ng iyong father, ito ba yung naging dahilan para tumalikod kayo or mas tumatag ang pananampalataya niyo sa Diyos? Ito yung mas lalong nagbigay sa amin ng daan na mas lalong kumapit at lumapit sa Panginoon. Talaga. Pati siya? Pati si Papa mismo. Yung akalain mo na very strict, na talagang hindi mo kakikitaan ng kahinaan sa buhay, ay mapapaiyak na lang kapag makikita niya yung kabutihan ng Diyos na nararanasan namin. Kasi nakita din ni Papa kung papaano umahon ang aming buhay, kung papaano umangat. Kasi hindi lang ako sis ang nakatapos. Talaga? God. So lahat kayo nakatapos? Nung nakapagtapos na ako, nagkaroon kami ng tulungan system. So, nagpaaral ka ng kapatid? Pinaaral ko na yung sumunod sa akin.
At yung sumunod naman sa akin ay tinulungan niya ako para mapaaral pa yung mga kapatid So, anong mga namin. tinapos nila ngayon? Anong Yung mga professions nila? Pangalawa naman ay Air Force na siya ngayon. Nasa Air Force. Oo. Talaga yun yung si Sister Marce. Hindi, si Teo Team. Yun yung hindi pa namin nadadala. Yung lalaki. Tapos yung sumunod si Sister Marce. Siya ngayon ay nasa TNT na Maritime. Talaga? Tapos yung sumunod? And then, sumunod si Sister Mary Faye. Ang tinapos niya naman ay business. Financial management. Tapos yung sumunod? Sumunod naman ay si Brother Isko. Yung kakapasa lang niya na engineer. Electrical engineer. Yes, tapos yung last na. Last na. Yun na lang yung may isa lang na natitira. At grabe, di ba? Akalain mo sa hirap ng buhay nyo, makakatapos kayo at magkakaroon kayo ng kanya-kanya yung profession. Di ba kung iisipin nating lahat sa pansarili lang natin, napaka-imposible. Kasi wala kayo eh. Pero si Lord yung gumawa ng kaparaanan para maiahon kayo at para makalaya kayo sa kahirapan. Napakagandang testimony nitong binabahagi mo sa amin ngayon. At ano naman sis ang pinakamalaking pagbabago sa buhay mo mula noon hanggang ngayon? Ang pinakamagandang pagbabago na nakita ko mula noon hanggang ngayon sa buhay ko ay yung nakita ko kung papaano kami iniahon ng Diyos sa hirap. Talagang nakita ko na at napatunayan ko mismo sa buhay ko kasi ang aking patotoo ng buhay ay katibayan na ang Diyos ay buhay. Tunay nga na siya ay ating Jehovah Jireh. Hindi mo lubos maisip kung papaano iaahon ng Panginoon na mula sa kahirapan ay unti-unti niyang binuksan ang pintuan ng pagpapala sa aming buhay sa panahon na kami ay nagtiwala at nanampalataya sa Kanya. Tunay nga na sa ating buhay, kapag tayo ay nagtiwala sa Panginoon, doon natin makikita kung paano siya kumikilos behind the scene. May kasabihan nga na, the Lord will make a way where there seems to be no way. Ang kailangan lang po nating gawin ay manampalataya at maniwala na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay buhay at makapangyarihan. Praise God to that, Sister Rema. So, ito na yung pinakahuling itatanong ko sa iyo. Ano naman ang mga mensahe mo sa mga tao o sa mga kabataan na nakakaranas ngayon ng sobrang hirap tulad ng naranasan mo na parang wala ng hope? Pero masasabi mo na meron pa. Ano ang mensahe mo sa kanila? Sa mga kabataan na nanonood ngayon na sinusubok ng pagkakataon at talagang nakakaranas ng matitinding pagsubok sa buhay, ay huwag kayong mawalan ng pag-asa. Huwag kayong panghinaan ng loob at lagi niyong iisipin na hindi hadlang ang kahirapan para makamit ang tagumpay sa buhay. Ang kailangan lang ay pagsusumikap, determinasyon sa puso at isip, at higit sa lahat, huwag kakalimutan ang pananampalataya sa Panginoon. At ito po yung iiwan ko sa inyo na Bible verse na talagang pinanghawakan ko sa aking buhay at ito ay naging buhay sa akin. Proverbs 3 verses 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct thy path. Tunay nga na kapag tayo ay nagtiwala at nanampalataya sa Diyos, hindi niya tayo bibiguin at kailanman hindi niya tayo pababayaan. Praise God! Maraming salamat, Sister Rema, sa pagbabahagi mo ng life story mo dahil tunay nga, alam mo, napaka-life-changing ng iyong story dahil alam ko marami ang nakapulot ng aral dito dahil marami ang mga taong katulad mo na nagdadaan sa hirap na nawawala na ng pag-asa. At dahil dito sa testimony mo na ito, sis, alam ko na marami ang mga taong mapagpapala. Kaya maraming salamat dahil binahagi mo ang life story mo dito sa Faith Stories. Thank you so much, sis, and God bless you. Thank you, guys. Maraming salamat sa iyong panonood. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please don't forget to subscribe down below and click the bell notification button para lahat ng mga videos ko at mga videos namin ay updated kayo. Bye, guys! See you on our next vlog.